Mabuhay, no? Students, no? Mga tunay na belya, esperansa ng ating bayan. Para makita natin yung tindi ng influence ng Jose Rizal, kailangan nating iwanan yung mga matitigas na rebultong bato at yung mapaulit-ulit na seremonya, no? I-level up natin yung usapan. Ibalik natin si Pepe sa gitna ng aksyon, sa gitna ng magulo, pero exciting na agos ng pandaigdigang kasaysayan noong ika-19 na siglo, no? Because the 19th century was an era of profound transformation, no? Maraming naganap dito, no? Sa panahon na ito. There was the opening of the Suez Canal. Hindi lang ito sinorten ng travel time between Europe and Asia. It accelerated the circulation of ideas tulad ng liberalism, nationalism, and scientific rationalism na pumasok sa Pilipinas with renewed force. Because of this, the Filipino Ilustrado class emerged within this context. Na-expose sila sa Enlightenment thought and they became increasingly aware of the contradictions of colonial rule, no? Rizal stands at the convergence of these forces. He absorbed the rationalism of John Locke, the humanism of European intellectual traditions, and the lived realities of colonial oppression. Yet, he didn't merely imitate these influences. He transformed them into a distinctly Filipino vision, one that placed the youth at the very center of national becoming. Noong 1879, ang batang si Jose Rizal, na noon ay mag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay kataang a la Juventud Filipina. Sa translation sa Filipino, sa Kabataang Pilipino. Ito ay isang tulang nagkamit ng unang gantimpala sa isang timpalak pampanitikan na inorganisa ng Liceo Artistico Literario de Manila. Sa unang tingin, tila isang karaniwang papuri lamang ang akda, no? Isa itong pino at magalang na pagkilala sa sigla at pangako ng kabataan. Subalit, ang ganitong pagbasa ay maaaring magsawalang bisa sa katotohanan ito ay isang mapanganahas na teksto sa gitna ng masalimuot na sistemang sosyo-politikal ng Pilipinas noong huling banda ng 19th century. Upang maunawaan ang radikalismo ng tula ni Rizal, kailangan tingnan ito sa loob ng maigpit na hierarkiya ng lahi at politika na ipinatupad ng colonial Espanya, no? Sa panahong ito, ang terminong Filipino ay hindi tumutukoy sa mga katutubong nanirahan sa kapuluan. Sa harip, ito ay isang legal at panlipunang bansag na nakalaan lamang para sa mga Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas, ang tinatawag na mga insulares. Ang malaking bahagi ng populasyon ay tinatawag na Indio, isang kategoryang may bahid ng kababaan at kawalan ng karapatang pampolitika. Ang ganitong pag-uuri ay nagsilbing instrumento ng pamamahala upang gawing lehitimo ang pananakop. Sa gitna ng ganitong kalagayan, ang linyang Bella Esperanza de la Patria Mia, or translate to Filipino, magandang pag-asa ng bayan ko, ay nagkaroon ng mas malalim at mapanghimagsik na kahulugan. Nang tawagin niya ang kabataan bilang magandang pag-asa ng aking bayan, hindi lamang niya ginagamit na mabulaklak ang kanyang mga salita. Nagsagawa siya ng isang muling pagbibigay kahulugan sa konsepto ng pagkatao. Ang paghiwatig ng linyang ito ay isang radikal na pagpapatibay na ang tunay na magdadala ng kinabukasan ng bansa ay hindi ang mga kolonyal na elite, yung mga mayayaman, yung mga nasa taas, kundi ang mismong sinakop. Ito ang maaari nating ituring na politika ng pagpapangalan. Sa kontekstong kolonyal, ang pagbibigay ng pangalan ay pagtatakda ng hangganan kung sino ang kabilang sa sistema sa isang komunidad. Sa simbolikang pagpapalawak ng terminong Filipino upang isama ang kabataang katutubo,
hinamon ni Rizal ang mismong pundasyon ng kolonyal na pamumuno. Ang ganitong hakbang ay nag-uugnay kay Rizal sa mas malawak na kaisipang nasyonalista noong 19th century. Kinilala ang mga intelektual na ang pagkabansa ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi ng kolektibong kamalayan. Sa puntong ito, ang tula ni Rizal ay nagsilbing panimula sa tinatawag ng mga teoriko ng nasyon bilang isang imagined community, no? or inisip na pamayanan. Ang muling pagpapangalan ay hindi isang mababaw na kilos. Ito ay muling paghubog sa kapangyarihan. Naunawaan ni Rizal na ang soberanya ay hindi lamang nakukuha sa isang iglap ng revolusyon. Ito ay inaalagaan sa larangan ng mga idea kung saan ang mga tao ay nagsisimulang tingnan ang kanilang sarili hindi bilang mga sakop ng imperyo, kundi bilang mga tagalikha ng kasaysayan. Bago ang kinin ng isang bayan ang kanilang bansa, kailangan muna nilang angkinin ang karapatang tukuyin kung sino sila. Sa makatuwid ang poem na A la Juventud Filipina ay higit pa sa isang komposisyon ng kabataan. Ito ay isang maagang pagpapahayag ng nasyonalistang kamalayan at isang tahimik ngunit mapagpasyang pagtalikod sa kaayusang kolonyal. Sa pag-angat ng kabataan bilang pag-asa ng bayan, hindi lamang nagbigay ng inspirasyon si Rizal sa isang henerasyon, higit sa lahat, tinawag niya ang isang sambayanan upang magising at magkaisa. Ang filosofiya sa edukasyon ni Rizal ay dapat suriin sa loob ng tinatawag ng mga makabagong scholar sa postcolonial studies na epistemic domination. Ang sistemang pagkontrol sa kaalaman bilang paraan ng pagpapanatili ng kapangyarihan. Ang kolonyal na pamumuno ay hindi nananatili sa pamamagitan ng dahas lamang. Ito ay muling nabubuo sa pamamagitan ng paghubog ng kamalayan sa kung ano ang tinuturo sa mga tao na dapat malaman, pahalagaan at sa huli paniwalaan tungkol sa kanilang sarili. Ang Pilipinas noong 19th century, ang sistema ng edukasyong kolonyal ng Espanya ay nagsilbi hindi bilang daluyan ng intelektual na pag-unlad, kundi bilang kagamitan para sa ideologikal na pagpigil. Ang pagtuturo ay labis na clerical, nakabatay sa memorization, sa pagsasaulo, sa relihiyosong ortodoksya, religious indoctrination, at sa pagsupil ng mapanuring pagsisiyasat. Limitado ang pag-access sa mataas na antas ng edukasyon, at ang mga kurikulum ay na-design hindi upang linangin ang malayang pag-iisip, kundi upang lumikha ng mga masunuring paksa. Ito ang intelektual na kapaligirang kinakaharap noon ni Jose Rizal noong kanyang mga taon sa paghubog sa Ateneo Municipal de Manila at kalaunan sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan naranasan niya ang mga posibilidad at limitasyon ng kolonyal na pedagogiya. Ang karanasang ito ang humubog sa pananaw ni Rizal sa edukasyon bilang isang anyo ng pagpapalaya. Ang kanyang intellectual orientation ay kababakasan ng impluwensya ng European Enlightenment na may diin sa katwiran, dangal sa individual at ang kapangyarihan ng kaalaman na magpabago, to change. Gayunpaman, si Rizal ay hindi lamang nanggaya ng kaisipang Enlightenment. Binigyan niya ng bagong interpretasyon ang mga prinsipyo nito sa loob ng mga realidad ng kolonyal na pagsupil at bumuo ng isang filosofiya sa edukasyon na universal sa hangarin ngunit partikular sa layunin.
Sa sentro ng balangkas ni Rizal ay ang tatlong magkakaugnay na dimension na bumubuo sa isang programa ng intelektual na emansipasyon. Una rito ang scientific rationality, ang paglilinang ng empirical at mapanuring paraan ng pag-iisip. Para kay Rizal, ang pananatili ng pamaiin at intelektual na pagdepende ay hindi nagkataon lamang, kundi struktural na pinagtitibay ng mga kolonyal na kondisyon. Ang mag-isip ng scientifico ay isa ring anyo ng paglaban. Nangangahulugan ito ng pagsusuri sa mga minanang paniniwala, pagpili sa ebidensya kaysa sa otoridad, at pagbuwag sa mga sa mga tradisyon na nagbibigay ng pribilehiyo sa kolonyal na kaalaman kaysa sa lokal na pag-unawa. Sa puntong ito, ang rasyonal na pagsisiyasat ay nagiging isang kilos ng pagsuway laban sa ipinataw na kamangmangan. Pangalawa ay ang humanistic inquiry, ang pakikibahagi sa kasaysayan, filosofiya at panitikan bilang paraan ng paglalagay sa kalagayang Pilipino sa loob ng mas malawak na daloy ng pakikibaka ng tao. Kinilala ni Rizal ang kolonyalismo ay nagbubukod. Pinuputol nito ang makasaysayang kamalayan at ipinagkakait sa isang bayan ang kanilang lugar sa kwento ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng humanistikong edukasyon, mababawi ng mga Pilipino ang koneksyong ito at kikilalanin na ang kanilang mga mithiin para sa dangal, kalayaan at katarungan ay hindi kakatwa o mababa, kundi bahagi ng isang universal na paghahanap. Hindi nagkataon na si Rizal mismo ay nagpakupog sa mga akda ng mga Europeyang nag-iisip, mananalaysay at nobelista. Hindi upang talikuran ang kanyang pagkakakilanlan, kundi upang mapalalim at mas lalong mapahayag ito. Pangatlo ay ang aesthetic formation, ang papel ng sining sa pagpapahayag at paghubog ng pambansang identidad, ng national identity. Ang kolonyal na diskurso ay madalas paglimita sa pagpapahayag at nagdidikta, hindi lamang kung ano ang maaring sabihin, kundi kung paano ito maaring isipin. Censorship. Para kay Rizal, ang panitikan, sining visual at iba pang malikhaing anyo na nagbibigay ng espasyo kung saan ang sariling pagkakilalang Pilipino ay maaaring lumitaw lampas sa mga limitasyon nito. Ang kanyang sariling mga nobela at sanaysay ay halimbawa nito, na nagpapalit sa masining na produksyon bilang isang lunan ng kritisismo at muling pagbuo. Sa pamamagitan ng aesthetics, muling kinukuha ng sinakop na paksa ang kapangyarihang magsalaysay, magsimbolo at magkaroon ng vision. The power of free speech. Ang sumasailalim sa mga dimensyong ito ay isang mahalagang kaisipan. Ang kamangmangan sa ilalim ng kolonyal na pamumuno ay hindi aksidente. Ito ay nililikha, pinapanatili at ginagawang institusyonal. Ang pagkakait ng edukasyon, ang pagbaluktot sa kasaysayan at ang pagsupil sa mapanuring pag-iisip ay pawang mga mekanismo kung saan sinusuguro ang dominasyon. Kaya naman para kay Rizal, ang edukasyon, ang totoong edukasyon, hindi lang memorization na edukasyon, no? Yung education kung saan nahuhubog yung critical thinking, ang nagiging unang lunan ng pagbabago. Bago magugat ang pampulitikang revolusyon, kailangan magkaroon ng revolusyon sa kamalayan, ang muling paggising ng isip. Ang mag-eduka ay hindi lamang magbigay ng impormasyon. Ito ay ang pagbabago sa mismong mga kondisyon kung paano mauunawaan ng isang bayan ang sarili nito.
Sa ganitong pananaw, ang filosofiya sa edukasyon ni Rizal ay hindi lamang pedagogical. Ito ay malalim na politikal. Isang pangmatagalang tawag na bawiin ang kaalaman bilang pundasyon ng kalayaan. Kaya sana sa mga kabataan, pahalagaan ang inyong mga ang edukasyon ninyo. Again, ito ay sistemang nilikha. Education is always the first sight of resistance. Sa El Filibusterismo na nailatha noong 1891 bilang sequel ng Noli Me Tangere, pinalalim ni Jose Rizal ang kanyang kritik sa lipunang kolonyal sa pamamagitan ng pagtuon sa moral and political reformation ng kabataan. Isinulat ang El Filibusterismo sa panahon ng kanyang exile sa Europe at inialay sa pag-alala ng binitay ng mga paring kumbursa. Ang nobela ay kapansin-pansing mas madilim ang tono, darker, kasi nga nung panahon na ito, maraming kabatripan ang nangyayari sa buhay ni Jose Rizal, Nawala si Leonora Rivera, nawala yung kanilang lupain sa Calamba, Laguna, namatay yung brother-in-law niya, tapos hindi pinayagan na mailibing sa Katolikong sementeryo. Maraming nangyari, So, yung masabi natin nung El Filibusterismo, maari itong sumasalamin sa lumalalang disillusionment sa reforma at isang mas urgent na pagsisiyasat sa mga pagpipiliang options para sa mga kabataang Pilipino sa ilalim ng isang oppressive regime tulad ng colonial Espanya. In this narrative, bumuo si Rizal ng isang malalim na philosophical inquiry sa pamamagitan ng magkasalungat ngunit magkaugnay na katauhan. Makita natin ito sa characters na Isagani at Basilio. Ang mga karakter na ito ay hindi lamang literary devices. Masabi natin sila ay mga representasyon ng nagtutunggali na ethical orientation kung saan ang bawat isa ay sumasagisag sa magkaibang tugon sa mga kondisyon ng colonial subjugation. Lumilitaw si Isagani bilang ang ethical idealist, isang figurang pinakikilos ng moral clarity at isang matatag na commitment sa katarungan. Siya ay mahusay magsalita, madamdamin, at hindi natatakot na harapin ang otoridad kahit pa may kapalit itong personal na sakripisyo. Ang kanyang pananaw sa kabataan ay likas na aktibo. Para kay Isagani, ang pagiging bata ay isang tawag sa pakikilahok. Youth is a call for action. Ang pagkilala na ang pananahimik sa harap ng kawalan ng katarungan ay isang anyo ng complicity. If you stay silent, you condone. Yun yung sinasabi ni Isagani. Ang kanyang dramatikong pagtatakwil sa personal na pakinabang pabor sa isang mas mataas na moral principle for the greater good ay nagbibigay diin sa paghanga ni Rizal sa katapangang nakaugat sa ethical conviction. Gayunpaman, banayad ding inilalantad ni Rizal ang mga limitasyon ng pure idealism, lalo na kung ito ay kumikilos ng walang strategic calculation. Kasi parang yung isang show sa ABS-CBN dati, nung kapag may katwiran, ipaglaban mo, ganun. Pero yung totoo doon, kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kasi lahat naman tayo may katwiran, di ba? So yun, wag lang puro idealism, dapat may strategic calculation din. Sa kabilang banda naman, si Basilio ang kumakatawan sa pragmatic survivor na hinuhubog ng trauma, hirap at pagnanais para sa stability. Di ba? Si Basilio, yung pamoso, yung sigaw ni Sisa, yung kanang nanay. Basilio, nasan ka na? Ganun.
So, traumatic yung nangyari kay Basilio sa Noli Me Tangere. Matapos dumanas ng personal na kawalaan at systemic violence, ibinuhos niya ang kanyang lakas sa edukasyon at professional advancement, partikular sa larangan ng medisina. Ang kanyang paraan ay sumasalamin sa isang rational calculus, ang maneobrain ang sistema sa halip na harapin ito ng direkta. Play the system, play the game. Yun ang ni Basilio. Ang unang pag-iwas ni Basilio sa political entanglement ay hindi nagmula sa kawalan ng pakialam, kundi mula sa isang maingat na assessment of risk. Sa kanya, makita natin ang colonial subject na naghahanap ng empowerment sa pamamagitan ng personal na tagumpay sa pag-asang malampasan sa halip na buwagin ang mga tinatawag na structures of oppression. So parang if you can't beat them, join them. So yun yung parang kaisipan ni Basilio, bad trip. Gayun pa man, hindi ipinapakita ni Rizal sina Isagani at Basilio bilang simpleng magkasalungat sa isang parang binary opposition, light versus dark, Hindi ganoon, Sa halip, umiiral sila sa loob ng tinatawag nating dialectical tension. Isang dinamikong ugnayan ng mga idea na nag-aanyaya, nag-i-invite ng reflection sa halip ng agarang solusyon. Sa pamamagitan ng kalaunang paggising ni Basilio, particular na ang kanyang pagkanto sa neutrality, ay hindi nagbibigay ang neutrality na naisip niya na hindi ito nagbibigay ng tunay na proteksyon. Ipinapahayag ni Rizal dito ang isang mas malalim na philosophical argument. Ano yung mas malalim na philosophical argument na ito? Isa sang hindi makatarungang sistema, ang disengagement ay kailanman hindi nagiging neutral. Disengagement is never neutral. Ang pag-iwas sa political involvement ay, madaling salita, ang pagtanggap sa status quo. Ang tinahak na landas na Basilio ay naglalantad ng ilusyon ng kaligtasan sa pananahimik, safety and silence. Ang colonial order ay hindi nagpapatawad sa mga sumusunod lamang. Ipinagpapaliban lamang nito ang kanyang pagkipagtuos sa kawalan ng katarungan. Yung transformation ni Basilio dito ay hudyat ng kritik ni Rizal sa passive reformism at maingat sa accommodation. So yun, at isipin din natin sa society natin, madaming injustice. Ang tanong, bakit katahimik lang? So yun, sana maging lesson sa atin yan, yung kay Basilio din. There's no safety in being silent. Sabi ko lang. Ang mga karakter na ito ay nagbibigay linaw sa nagbabagong pananaw ni Rizal sa kabataan. Hindi lamang pag-asa ng bayan, yung kabataan. Luma na, gasgas na yan, Kasi noon pa naging pag-asa ng bayan. Ano nangyari, Kailan pa, Ang kabataan kasi sa pananaw ng Rizal, mga moral agents na nahaharap sa mahirap na desisyon. Nagmamaniobra sila sa pagitan ng idealism at pragmatism, tapang at pag-iingat, action at survival. Rizal recognized that. So, in a sense, sa ganitong paraan, ang El Filibusterismo ay lumalampas sa anyo nito bilang kwento upang maging isang philosophical meditation sa responsibilidad. Pinipilit ni Rizal ang kanyang mga nagbabasa sa nobela niya, lalo na ang mga kabataan, na harapin ang isang matagal na tanong. Ano yung tanong na inaharap sa atin ni Rizal? Sa harap ng kawalan ng katarungan,
Ano ang tunay na kahulugan ng pagpili? Again, sa harap ng kawalan ng katarungan, ano ang tunay na kahulugan ng pagpili? Ang political philosophy ni Rizal, no, umaabot sa isa sa pinakamapanuri at mayaman sa aral na pahayag sa pamamagitan ng karakter na si Padre Florentino sa El Filibusterismo. Mahalaga na inilagay ni Rizal ang kanyang pinakamatandang political insights hindi sa boses ng isang kabataan, kundi sa isang nakatatanda na nagsasalita para sa kanila. Sa paggawa nito, binalangkas niya ang usapin ng pagkabansa bilang isang intergenerational dialogue kung saan ang karunungan ng karanasan ang dapat gumabay sa silakbo ng kabataan. Sa gitna ng pagninilay ni Padre Florentino ay isang pangunahing katanungan. Ano ang tunay na layunin ng liberation? Para kay Rizal, ang sagot ay hindi lamang basta paglilipat ng kapangyarihang pampolitikal. Ang kalayaan, kung ituturing lamang bilang pagpapalit ng mga pinuno, ay may panganib na maging isang mababaw na transformation, yung tinatawag na superficial transformation. Ang mas malalim na panganib ay ang posibilidad na ang mga bagong may kapangyarihan ay uulitin lamang ang mismong mga structures of injustice na dati nilang nilabanan. Ang babalang ito ay particular na nakatuon sa kabataan na palaging itinuturing ni Rizal bilang mga pangunahing agents of historical change. Kung ang kabataan ang magmamana ng bansa, anong uri ng bansa ang kanilang lilikhain? Higit na mahalaga, anong uri ng pagkatao ang dadalhin nila sa mga posisyon ng kapangyarihan? Ang sagot ni Rizal ay malinaw. Kung walang moral transformation, ang political liberation ay hindi kompleto, useless. Ang posisyong ito ay nag-aanyaya ng isang kawiwiling paghahambing kay Andres Bonifacio na ang pamumuno ng katipunan ay nagbigay diin sa armed struggle bilang kinakailangang landas tungo sa kalayaan. Kinakatawan ni Bonifacio ang isang anyo ng revolutionary urgency, isang paninindigan na ang kalayaan ay dapat kunin sa pamamagitan ng mapagpasyang pagkilos. Si Rizal naman, bagamat hindi itinatatwa ang katwiran ng paglaban, ay nag-aalok ng mas maingat na perspective, no? Or cautionary perspective. Ang kanyang inaalala ay hindi lamang kung paano makakamit ang kalayaan, kung hindi para mapanatili ang kalayaan, no? Para kay Rizal, dapat maunawaan ng kabataan na ang revolusyon ay hindi lamang isang external act. Ito rin ay isang internal process. Ang pagpapatalsik sa kolonyal na otoridad ay dapat may kasamang paglilinang ng bertud, disiplina, at ethical responsibility. Kung hindi, ang revolusyon ay may panganib na mauwi lamang sa isang pagpapalit ng kapangyarihan, isang pagbabago ng mga pinuno nang walang pagbabago sa lohika ng dominasyon. Ang boses ni Padre Florentino ay naging isang moral compass para sa nakababatang henerasyon. Ipinapahiwatig niya na ang isang lipunang salat sa bertud ay hindi kayang panindigan ang kalayaan. Ang kapangyarihan, kapag nailipat na, ay hindi otomatikong nagiging makatarungan. Dapat itong kabayahan ng isang moral consciousness na kayang lumaban sa korupsyon, pang-aabuso, at personal interest. Sa pananaw na ito, ang mensahe ng Rizal sa kabataan ay kapwang nagbibigay kapangyarihan, empowering, at mapanuri, demanding. Hindi lamang sila pag-asa ng bayan, ang kabataan ang mga susunod na pinuno, mga nag-iisip at tagapangalaga ng bayan. Ang tanong ay hindi lamang kung lalaban sila para sa kalayaan, kundi kung handa na ba sila na maging karapat-dapat sa kalayaan. Muling binabalangkas dito ni Rizal ang papel ng kabataan sa Nationalist Project. Hindi lamang instrumento ang mga kabataan sa revolusyon.
Sila mismo ang pundasyon kung saan nakatayo ang ethical life ng bayan. Ang exile ni Rizal sa Dapitan mula 1892 hanggang 1896 ay nagbibigay ng pinakakongkreto at instructive embodiment ng kanyang mga mithiin, particular na sa paghubog ng kabataan. Matapos ang kanyang pagka-aresto at deportasyon ng mga otoridad na Espanyol, inilayo si Rizal mula sa sentrong politikal ng Manila at inilagay sa itinuturing noon na malayong hangganan ng remote frontier. Ngunit sa halip na magmukmok sa intellectual isolation o personal na kawalaan ng pag-asa, ginawa ni Rizal na oportunidad ang kanyang exile. Ang Dapitan ay hindi naging lunan ng pananahimik kundi isang laboratory of nation building. Sa sentro ng transformasyong ito ay ang edukasyon. Nagtatag si Rizal ng isang maliit na paaralan kung saan personal niyang eminentor ang mga batang lalaki ng komunidad. Hindi ito isang karaniwang silid-aralan na hinubog ng mahigpit na colonial pedagogy. Sa halip, sumasalamin ito sa kanyang bisyon ng holistic education. Nagturo siya ng mga wika, matematika, geography at natural sciences, ngunit ginawa na ito sa paraang nanghihikayat ng kuryosidad, obserbasyon at critical thinking. Ang mga aralin ay madalas lumalampas sa silid-aralan patungo sa kalikasan, kung saan ang mga mag-aaral ay natututo sa pamamagitan ng direct engagement sa mundo at sa paligid nila. Higit na mahalaga, ang paraan ng pagtuturo ni Rizal sa Dapitan ay malalim na formative sa aspetong sibiko. Hindi lamang layunin niyang lumikha ng mga matatalinong individual, sinikap niyang maghubog ng mga responsible members of society. Ang mga kabataang nasa ilalim ng kanyang gabay ay sinanay na tingnan ang kanilang sarili hindi bilang mga passive recipients of knowledge, kundi bilang mga aktibong kalahok, mga active participants sa buhay ng kanilang komunidad. Ang edukasyon sa kontekstong ito ay hindi maiwawalay sa responsibilidad. Ang prinsipyong ito ay higit pang naipakita sa pamamagitan ng malawak na pakikilahok ni Rizal sa mga public works. Nagdisenyo at nagpatupad siya ng isang water system na nagpabuti sa sanitation at nagbigay ng mali sa tubig para sa mga taga-Dapitan. Nag-ambag siya sa urban planning, mga proyektong pag-agrikultura at mga community development initiatives. Ang mga ito ay hindi mga gilid na activity lang, hindi lang mga side project. Sila ay bahagi ng kanyang educational philosophy. Ang mga kabataang nagmamasid at tumutulong sa mga pagsisikap na ito ay sinanay sa isang modelo ng pamumuno na nakaugat sa serbisyo, competence at kolektibong kapakanan. Kaya natutuwa talaga ako doon sa sa intrams, yung mga campus primary responders, sa mga estudyante ko, marami sa inyo na alam mo yun, tumulong kayo, pinakita nyo dito yung nilelesson natin na serbisyo, competence at collective good. So very good mga campus primary responders. So balik tayo sa lesson natin. Ang lumilitaw mula sa Dapitan ay isang makapangyarihang halimbawa ng theory and practice, o yung tinatawag natin praxis. Ang pagkakaisa ng teorya at aksyon, unity of theory and action. Hindi kinulong ni Rizal ang kanyang mga idea sa mga sanaysay o nobela, isinagawa na ito sa tunay na karanasan, prinactice niya. Para sa kabataan, nagdadala ito ng isang mahalagang aral. Ang intellectual development, na alam naman natin kailangan yan. Hindi ito sapat Hindi ito sapat na yun lang, na intellectual development lang. Ang kaalaman ay dapat isalin sa praktika, sa mga konkretong ambag na tumutugon sa pangangailangan ng lipunan. Walang kwenta kung mataas ang grade mo pero hindi ka nakakatulong sa komunidad. Kung hindi mo na ipapractice yung competence na natutunan natin.
Sa ganitong pananaw, ang dapitan ay hindi lang isang historical na lugto, no? Ito ay nagiging isang pedagogical model, no? Isang paraan ng pagtuturo. Ipinapakita ni Rizal na ang tunay na paghubog sa kabataan ay nangyayari hindi lamang sa mga sandali ng pag-aaral, kundi sa mga sandali ng pakikilahok. Again, ang tunay na paghubog sa kabataan ay nangyayari hindi lamang sa sandali ng pag-aaral, kundi sa mga sandali ng pakikilahok, kung saan ay natutunan na tayo ay natututo sa mga pagsusubok at pinapalinaw at binibigyan natin ng layunin sa pamamagitan ng pagkilos, action. Kaya naman kahit sa kanyang exile, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang panghabang buhay na proyekto sa paghubog sa kabataang Pilipino. Bagamat inalis sa entablado ng pambansang politika, bumaling siya sa mas matibay na gawain sa paglilinang ng mga individual na balang araw ay magbabago sa mismong bansa. It doesn't matter where you are. What matters most is that you practice what you know. You improve yourself, you improve your community. Yung kasing vision ni Rizal para sa kabataan, kapag sinuri sa kanyang mga sulatin, mga gawain pang-edukasyon, mga pagninilay na sa politika, lahat ito maaaring ibuod sa tatlong mahalaga at makakaugnay na pillars. Ang mga ito ay hindi lamang mga abstraktong mga virtues, kundi mga konkretong hamon para sa mga nagnanais na kumuha ng responsibilidad para sa bansa. Para kay Rizal, ang kabataan hindi lamang mga simbolo ng pag-asa, sila ang mga susunod na agents of history, at ang kanilang paghubog ay dapat kapwa mahigpit at holistic dapat. So ano yung mga tatlong pillars na ito? Yung unang pillar, yun yung tinatawag na competence. Ang disiplinadong pagpapakadalubhasa sa kalaman at mga kasanayang kinakailangan para sa makabuluhang ambag sa lipunan. Ang buhay mismo ni Rizal ay magpapatunay sa ideal na ito. Nag-aral sa mga institusyon gaya ng Ateneo Municipal de Manila at kalaunan sa Europe. Hinagad niya ang kahusayan sa medisina, agham at humanities. Hindi ito bunsod ng personal na ambisyon lamang, kundi ang pagkilala na ang kolonyal na pananakop ay nabubuhay sa paniniwala mas mababa ang mga Indio ang mga sinasakop. Yung pagiging mahusay, yung pagiging competent ay isang paraan upang hamunin ang naratibong ito. Para sa kabataan, ang competence ang nagpapalit sa mitiin tungo sa kakayahan. Kung wala ito, ang idealism, kahit gaano man ito kataos puso, ay mananatiling walang saysay at hindi kayang isalin ang vision tungo sa action. So lesson din natin ito, walang kwenta yung ideals kung walang competence. Kahit ikaw gusto mong maging isang nurse, nasa puso mo yung pagiging nurse, pero kung walang competence, wag ka na. So makakapatay ka lang ng pasyente mo. So wag ka na. So dapat talaga may competence. Ang ikalawang pillar naman, yung tinatawag ng integrity. Ang pundasyon ng etikal na tinitiyak na ang kaalaman ay nakatuon sa kabutihan ng lahat, the common good. Paulit-ulit na nagbabala si Rizal laban sa panganib ng talinong hiwalay sa moralidad. Sa isang kolonyal na konteksto kung saan ang mga sistema ng kapangyarihan ay sadyang hindi makatarungan, ang maling paggamit ng kaalaman ay maaaring magpatibay lamang sa pang-api sa halip na buwagin ito. Ang integrity ay nangangailangan ng moral courage. Ang pagkukusang gumawa ng tama kahit sa harap ng personal na panganib. Ito ang nagtatangi sa isang enlightened citizen mula sa isang tao na nakapag-aral lamang. Kung walang integrity, ang competence nagiging mapanganib. Isang kagamitan na maaaring gamitin sa pagsasamantala sa halip na sa pagpapalaya. So hindi lang dapat competent, dapat may integrity. At yung pangatlong pillar naman, ito yung tinatawag natin na engagement. Ang aktibong pakikilahok sa buhay panlipunan at pampolitika ng komunidad.
Tinanggihan ni Rizal ang kaisipan ng detached excellence. Ang idea na ang isang tao ay maaaring maghangad ng personal na tagumpay habang walang pakialam sa kalagayan ng lipunan. Ang kanyang mga nobela, partikular ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay paulit-ulit na naglalantad sa mga bunga ng kawalan ng pakialam, sa apathy at sa pananahimik. Ang engagement ay humihiling na lumampas ang kabataan sa mahangganan ng personal na pag-unlad at makibahagi sa nagpapatuloy na proyekto ng nation building. Kung walang engagement, kahit ang pinakamuhusay at ang pinakamoral na individual ay manatiling walang kabuluhan, walang kwenta sa lipunan. Hiwalay sa mga realidad na nangangailangan ng pagbabago. Ang tatlong pillars na ito, yung competence, integrity at engagement, hindi ito mga independent virtues na maaring piliin lang, sa araw na to dapat ganito ako, sa araw na to dapat competent ako. Hindi sila ay bumubuo ng pinagkaisang balangkas para sa responsible na pagiging sa isang responsible citizenship. Ang competence ang nagbibigay ng kakayahang kumilos, ang integrity ang nagbibigay ng direksyon sa pagkilos, at ang engagement ang nagbibigay ng konteksto kung saan ang pagkilos ay nagiging makabuluhan. Bilang on the whole, in a nutshell, ang vision ni Rizal ay humahamon sa kabataan sa isang mapaghinging pagsasama-sama, synthesis. Hindi sapat ang basta lamang malaman, yung magaling ka, o basta maging mabuti, o basta lamang may pakialam. Ang hamon ay pagsamahin ang tatlo. Ang mga individual na may kakayahan, dapat may prinsipyo din, at dapat aktibo silang nakikibahagi sa paghubog ng lipunan. Dapat kompleto itong tatlo. Hindi pwedeng pili tayo ng dalawa o isa lang. Dapat itong tatlo. Sa pagsasama-sama ng mga ito, nakasalalay ang pangmatagalang tawag ni Rizal sa kabataan. Hindi lamang upang manahin ang bansa, kundi upang maging karapat-dapat para sa bansa. The execution of Jose Rizal in 1896 was intended to silence a voice. Instead, it amplified a question that continues to echo across generations. Rizal does not offer easy answers. He offers a challenge. Are we merely beneficiaries of history, or are we its authors? Do we inherit a nation, or do we actively create it? The youth in Rizal's conception are not defined by age but by disposition. Wala sa edad pero nasa disposition. Ano to mga to? Openness to truth, commitment to justice, and willingness to act. Openness to truth, commitment to justice, and willingness to act. If Rizal were to assess the youth of today, would he still call them the fair hope of the fatherland, or would he demand more? The answer, perhaps, lies not in Rizal's writings, but in our